Isang babae na estudyante sa kolehiyo ang unang beses na nagpunta para magturo sa bahay. Ngunit pagpasok niya, napansin niya agad. Walang kahit isang pares ng sapatos ng bata sa shoe rack, kaya't siya ay may pag-aalinlangan. Lumapit ang puso ko sa sofa at umupo. Nang kunin niya ang salamin para mag-ayos ng makeup, nakita niya sa salamin ng isang lalaki sa likuran. Nalihim na naglalagay ng gamot sa baso. Ang sandaling ito ay nagpapaalala sa kanya sa mga salarin ng kaso ng pagkawala na sinabi ng kanyang kuya. Kaya't nagmadali ang babae na tumayo. Tahimik siyang naglakad palabas ng bahay. Ngunit napansin siya ng lalaki at nahadlangan. Sa oras ng panganib, bigla siyang sumipa sa kanyang maselang bahagi. Siya ay tumakas ng buong lakas mula sa loob ng bahay. Ako, mayroon pa akong pera. Umupo ang puso sa sofa. Ibibigay ko ang gusto mo. Magkano ang may bibigay mo sa akin ngayon? Bibigyan kita ng kaunting pera. May pera ka. Wala kang anuman. Kung may pera ka, pwede kang maging tutor. At sa oras na iyon, biglang tumunog ang cellphone ng babae. Ang lalaki, na malakas, ay agad na tinanggal ang cellphone mula sa kanyang kamay. Agad niyang kinuha ang baso ng tubig. Pinilit niyang ibuhos ito sa bibig ng babae. Sa kabilang dako, nalaman ng kanyang kuya ang balita. Agad niyang tinukoy ang lokasyon ng cellphone ng kanyang kapatid na babae. Agad siyang nagdala ng tao at nagmadaling pumunta roon. At tumawag sa mga tauhan sa paligid para tanungin ang kalagayan ng kapatid na babae. Ginoong Jiang, anong nangyari? Bakit ka tumatawag ng ganitong oras? Chen Ming, ang kapatid kong babae ay nasa panganib habang nagtuturo. Nasa malapit sa Natural Tianjin. Mas pamilyar ka doon. Tulungan mo akong maghanap. Mabilis akong makararating sa 100. Ang iyong kapatid na babae. Nagtuturo. Ginoong Jiang, anumang halaga ng pera, ibibigay ko sa'yo. May pera pa ako dito. Ang sandaling ito ay nagpabalik sa kanya ng alaala. Anumang halaga ng pera ang kailangan mo, maibibigay ko. Magkano ang maibibigay ko sa iyo ngayon? Hindi, Ginoong Jiang. Ang iyong kapatid na babae ay hindi ba nasa ibang bansa? Paano siya napunta sa bansa para magturo? Nasa ibang bansa siya palagi, kaya hindi mo siya nakita. Pero napaka-maunawain niya. Napaka-focus niya, tiwala sa sarili. Siya ay isang tunay na dalagang mayaman. Chen Ming, kung hindi ay nakikinig siya sa akin. Ginoong Jiang, makikinig ako ulit. Makikinig ako ulit. Aayusin ko na ang mga bagay ko ngayon. Sasama ako sa iyo para hanapin ang kapatid na babae. Mabilis akong makararating sa 100. Bakit may boses ng babae sa iyo, Ginoong Jiang? Wala. Kanina ay nanonood ako ng telebisyon. Boses ng telebisyon iyon. Maglilinis ako ngayon. Hahanapin kita sa ibaba, nang kinuha ng asawa ko ang pera ng aking ina para sa kanyang kaligtasan. Si Ginoong Jiang ang nagbigay sa akin ng pera at trabaho. Si Ginoong Jiang ang nagbigay sa akin ng matutuluyan. Si Ginoong Jiang ang nagligtas sa akin at sa aking ina. Hindi ko maaring saktan ng kapatid na babae ni Jiang. Hindi. Kung malaman ni Jiang na inagaw ko ang kanyang kapatid na babae, siguradong kukunin ni Jiang ang lahat ng ibinigay niya sa akin.